kalagayan ng puso ng makasalanang tao ay pakikipag-away sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Kaya hanggat hindi ka ligtas, kalaban mo ang Diyos. At kinakalaban mo ang Diyos. Sa paanong dahilan? Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Anong idea? Huwag mo akong pakalman. Anong pakialam mo? Alam ba? Ang tao, nakataba kayo ng guyam, nakaiswar ang buntot, galit na galit. Kaya bang sa tao, nagalaw lang ng tao, iswar ang buntot ng guyam? Anong nagawa mo sa tao? Ay yabang ng tao kung makalaban sa Diyos. Sino ka? Alam mo, yung mga taong pasuway sa Diyos, yan yung mga walang bait. Ha? Ano kang maaabot mo? Ha? Kita mo yung mga guyam, yung iswar na iswar? Di ka, kapag ka nagalaw mo yung pulsuhan ng guyam, tingnan mo ang kasta ng guyam. Talagang galit na galit, iswar ng buntot. Ano? Sa totoo na, malaki pa ang guyam sa atin, itabi tayo sa Diyos. Bakit? Sabi doon, ang bansa ay katulad lamang ng drop of water. Sabi ng Isaiah, ang bansa, mga bansa, ay katulad lamang sa ay mo. Nakita na ba kayo ng ay mo? Yung drop of water. Bansa yun. Ay itabi mo sarili mo sa bansa. Yung bansa, drop of water. Pagpalagay na ang Israel na bansa ang pinakamaliit, malaki pa rin yun kaysa ating individual. Tapos kung maka-alsa tayo ng buntot, ay yabang ganang tao. Alam mo, ang kayabangan ng tao ay kamangmangan. Ang sama nito, lalaban sa Diyos, lahat naman ng kanyang ginagamit ay sa Diyos. Mag-aalsa ka sa Diyos, ay gumawa ka ng mata mo. Gumawa ka ng katawan mo. Gumawa ka ng iyong hangin. Gumawa ka ng iyong daigdig. Gumawa ka ng iyo. Ayaw mo pala sa Diyos di gumawa ka ng iyo. Iyong ang iyo, hindi mo kayang gawin. Kaya ako naniniwala, napakasaksa ng hambog, mangmang ang taong palaban sa Diyos. Inilalagay ko na lang sa guyam, gaiswad na. Ay kahit pa 1,000 kayong guyam sa akin, pagka ganyan lang kayong kalaki, di lalo kung nag-iisa ka. Naintindihan niyo ba yan? Nako. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay paikipaggalit, alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw. Kung makatutol, gaya na lamang, ito pa, malupit. Hindi nga maaari. Kaya pagdating ng verse 8, ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Sa totoo na, pag ako nakakita ng guyam, sa galit sa akin, ako'y kinagat, namantal ako, ay talagang titirisin ko yan. Okay, may nakapanirisyon ng guyam. Sino ito yung nakapanirisyon ng guyam? Yung ikikinagat, at yung tinagpi mo na lang, akyat pa rin. At nakaisip ng butot, ikaw, ha? Alam mo, ang taong palaban sa Diyos, hindi ka cute. Hindi ka nakalulugod sa Diyos. Saan ka nakakitang kaaway, tuwan-tuwa ka? Amen? At sasalubungin mo sa tulay, tsayakapin mo, ay, alam mo, miss na miss kitang kaaway kita. Walang ganun. Amen? Yan yung tao, ha? Galatia 5:17. Galatia 5 verse 17. Tingnan niyo po ang Bible. Sapagkat ang laman, naulit na naman ang laman, ay nagnanasa ng laban sa Espiritu.
ang gusto nito ay kung ano yung ayaw ng Diyos. Amen. Oh. At gayon din naman, ang Espiritu ay kontra sa laman. Kaya ang Diyos at ang tao magkaaway. Kaya kinakailangan ng reconciliation. Hanggat wala si Kristo sa iyo, magkaaway kayo ng Diyos. Ay, anong magagawa mo? Amen. Tingnan pa natin. Efeso chapter 2, verses 1 hanggang 3. Titingnan ko muna itong mga ito para makita natin ang halaga ng ating pag-uusapan. Hanggat wala ka kay Kristo, palaban ka sa Diyos. At ano mangyayari sa iyo? Mga kapatid, hindi magaang bagay ang lumaban sa authority. Lumaban ka sa authority. May kalalagyan ka. Ay lalo pa kaya sa the King of Kings and the Lord of Lords and the God of Gods. Naintindihan niyo ba yan? Huwag sana nating mararanasan ang bigat ng krimen pag tayo nasa rehas na. Meron tayong talagang gustong-gusto ng lumaya. Siya naman ay nasabit lang. At sana siya ay magpo-full time, pero nangyari, siya ay diretso na sa Muntinlupa. At ang inisip na lang niya, baka talaga may plano ang Panginoon na iba sa akin. Dito ako gagamitin sa loob ng bilangguan. Pero siya ay nadamay lang. Nanindahan niyo ba yan? At lalo kung ikaw mismo yung ugat. Kaya yung buhay ng tao. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at makasalanan. Lahat ng tao at sa pagiging makasalanan ay patay. Ano yung buhay ng tao nung hindi pa binubuhay ng Diyos? Saan nakaayon? Verse 2. Tignan niyo ha. Na inyong nilakaran ng una, ayon. Ano ang tao? Salungat sa Diyos. Saan nakaayon ng tao? Sa sanglibutan. Hindi naman ang sanglibutan yung cosmos, yung form. No. Yung mga evil system of this world. Ang tao ay nakaayon sa kung ano yung masamang kalakaran ng mundo. Tama? And the God of this world is Satan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sa madali sabi, ang tao ay nakaayon sa dyablo, kalaban ng Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi bibigyan ng pampalubag loob, kulang pang impyerno sa iyo. Kaya mayroong akong, minsan nabulay ko magaling at may impyerno pang pinaglagyan sa iyo. Hindi ka nilusaw katulad ng saksi ni Jehovah. Ang paniniwala nila, nilulusaw ang tao. Yung annihilation. Hindi ganun. Naintindihan niyo ba yun? Ang makatitighaw, makakaibis, makaaalis, makakalubag lamang ng kasalanan ay yung pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Klaro ba? Bakit? Magpakatotoo lang tayo. Saan nakaayon ang ating buhay? Tayo nga ligtas na may halimhim pa May halimhim pa tayo. Kaya kung hindi tayo palabasan ng Bible, hindi tayo pala simba, hindi tayo pala mapanalanganin, mabubuhay ka sa luma mong pagkatao. Hanggat hindi tayo nararaptured, meron pa tayo niyan. Inamin niyo ni Pablo, sapagkat sa aking katawan, walang nakatirang anumang mabuting bagay. Iwanan mo si Kristo, mabubuhay ka sa pagiging halimaw. Halimaw sa banga. Are you with me? But our former conversation, na inyong nilakaran ng una, ayon sa lakad ng sanglibutan ito, hindi tayo kaayon ng Diyos, tayo kaayon ng mundo. Ito pa, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, tayo ay nakaayon din sa dyablo. Hindi tayo nakaayon sa Diyos, kaya merong enmity.
that needed of reconciliation. Verse 3, sa gitna ng mga yon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay, nakaayon din ang prinsipyo niyan sa mga kahalayan ng ating laman. Nakaayon tayo sa mundo, nakaayon tayo sa diablo, nakaayon tayo sa laman. Sa Diyos, kalaban tayo. Kontra ka tayo sa Diyos. Kaya nagsasabing ligtas daw, pero nabubuhay pa rin sa pagiging kontra. Saliksikin mo sarili mo. Are you with me? Amen. May mga talatang ganyan. Maklaro ba? At ano ba ang sabi ng Bible kapag hindi ka na-reconciled? John chapter 3 verse 36. John chapter 3 verse 36. Ganito sabi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang pag-asa mo para makasundo ng Diyos, huwag kang magmatigas sa iyong hindi pagsampalataya kay Kristo. Pero, kung ayaw mo talaga, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos. Bakit? Wala hong umaaway na kaibig-ibig. Ang Diyos ay banal para makipagkasundo sa makasalanan na walang sapat na dahilan. At ang sapat lang dahilan ng Panginoon, ng Ama, ay ang anak. Ngayon, kung ayaw mo sa anak, sabi, ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Labas kay Kristo, nasa ilalim ka lang ng puot ng Diyos. Bakit? May enmity. Naintindihan mo ba? Nakakatakot ng banggay ng gobyerno eh. Nakakatakot ng banggay ng mga magulang eh. Mas lalong nakakatakot banggay ng Diyos. May kalalagyan ka talaga. So, una, the meaning of reconcile to God. Punto na tayo. The meaning of reconcile to God or reconciliation. Tingnan niyo po, ang ibig sabihin po ng reconciliation, ganito yan. Your broken relationship with God has been restored. Pag sinabing na reconciled, ay yung nasirang relasyon. Halimbawa, nag-away yung magkapatid. Nagkapulaan, bigagay ang ilong mo, bigagay ang kulay mo. Nagkasama ng loob. Nga habang nakain, nag-aaway magkakapatid. Paano ka na may pusit ang pangulam? Tinabunan sa kanin, bukod pa yung nakasingsing. Ganyan kami, nung mga bata pa kami. Pag sa gugulang, pag pusit ang pangulam. Alam niyo ba yan? Nakaranas ba kayo ng ganon? Ang bihira, nakahayo yung pusit. Ang ginawa, tinabunan ng kanin. Pala'y nakakuha na, saka pa mag-ahati. Kahati pa rin siya doon. Ang malupit pa na yun, may isiningsing pa. Digat ang gayat ng pusit, parang singsing. Ay talagang kami nag-away na kami magkuya. Kung nakakalakad, panggulong kami sa pilapil. Ay kagulang-gulang Sama ng loob ko. Talagang sama ng loob ko. Alam niyo ba, nung pangaralan na kami ng mamay, hindi nagkasundo, binubuhat na uli niya ako. Ibig sabihin, nahupa yung alitan. Naipanumbalik yung magandang samahan. Ang ibig sabihin ng reconciliation, dapat maibalik yung dating relasyon sa Diyos na naalis ng kasalanan. Amen? Sapagkat hanggat ikaw ay nasa kasalanan, mapait ka sa Diyos. Tanong nyo, yung magkaaway na magkapatid, huwag kang dadaan din No? Huwag mong mababanggit ang pangalan ko, ikisisipain ko. Alam nyo po, sa pag-itan ng may alitan, puro kapaitan. Pero kapag na-restored, naayos. Kaya sa pag-itan ng mag-asawa,
nakatingila sa akin, may mga asawa. Dumarating din yung mapapait na away sa pag-ita ng mag-asawa. Pero pag nanumbalik, buntis uli. Kaya delikado yung away ng away eh. Nakakarami ng anak. Tama? At least, away, bati. Pero ang tao hanggat hindi ka nagsisisi, hindi ka marunong makipagbati sa Diyos. Na? Are you with me? So ating unawain, because of sin, humans are naturally separated from God. Reconciliation is the process by which this separation is removed, allowing fellowship and peace with God. So ang reconciliation, mga kapatid, inaalis yung naghihiwalay sa iyo. Ano ba naghihiwalay? Kasalanan. Kasalanan. Tingnan po natin. Romans chapter 5 verse 10. Basahin ulit natin Romans chapter 5 verse 10. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway noong. Ang kinakausap na niya, yung mga hindi na, yung mga nagsisi na, yung mga nampalataya na kay Kristo, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa magitan ng kanyang kamatayan. Babalikan natin mamaya ng anak. Lubha pa, ngayong nangagkasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. So ang ating kaligtasan talaga, wala sa ating buhay, nasa kanyang buhay. Ngayon, andyan po yung pagkakasundo. Bakit may pagkakasundo? May pag-aaway. Bakit may pag-aaway? Dahil ng kasalanan. Amen. Colossians 1:21. Colossians 1:21. At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Don't feel always cute if you're living in sin. Hindi ka cute. Nakakatakyot ang iyong inaharap. Ang guyam, pag nagalit, ang pinakamataas lang magawa ay mangagat. Pero ang Diyos, pag nagalit, kaya kaniyang dalhin sa impyerno. Ito pa nakakatakot sa kasalanan. Yung banda ay kinig ng katotohanan, kalyo ang puso. Alam mo, yung mag-ina, ayaw naman ng maming tumaas ang boses eh. Gusto naman niya malamig. Pero may mga batang talagang kung hindi mo yung salita mo, ikay umingle. Nakakahila talaga ng galit yung sinasabi mong ayaw naman gumalaw. Di ka? Di ka mga magulang, ganyan yan? Kinikaw. Ano ka nikaw? Ikaw hindi iibo yan. Nagsimula siya maganda, Nico, pakikuha nga ng tsinelas. Ay, hindi na English. Nico! Sabi, ay, hindi pa rin. Ano wag ha? Nagsimula naman sa maganda, di ka? Kasi nakakagalit talaga yung hindi na i-English. Alam mo yung mga taong sinasabi mo na ang totoo, wala lang, dinadagdagan mo ang puot ng Diyos. Para patunayan ko sa iyo, Roma chapter 2. Tingnan niyo po, Roma chapter 2, verse 5. Ano sabi? Datapwat ayon sa iyong katigasan. Ano ba matigas na yan? Iyong pusong hindi nagsisisi. Ayan o, nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Alam mo, yung matitigas ng ulo, yung magsisi, pinadadami mo lang ang galit ng Diyos sa iyong buhay.
Ha? Guyam ka lang, anong kaya mong abutin? In fact, we are less than nothing. If I were you, repent of your sin. Surrender your life to Jesus. Why? Kung hindi magkakaganon, hindi magkakaroon ng reconciliation. But God is able to cancel enmity. Mamaya makikita natin yan. Okay, klaro ba? Number 2. Kasi inuubusan ako ng oras eh. 3 lang naman itong puntos. Hindi ko na papatulan ng lahat ng talata. God is able to cancel enmity. That is reconciliation. Number 1, the meaning. Naintindihan mo ba? Then number 2, the man who made possible the reconciliation. The man who made the reconciliation possible. Well, thank you. Sino ba ang pwedeng magpayapa ng ganyang alitan? Sino lang? Diyan ang lalabas ang dapat pagkaintindi natin ng Ebanghelyo. Bakit yung iba? Nababasa ko. Bakit hindi anghel na lang ang suguin para tayo maligtas? Hindi pwede. Hindi pwedeng pamag-itanan ng anghel ang Diyos at tao. Kasi siya anghel. Ang kailangang humupa, mamag-itan para magkasundo ang banal at kasalanan ay Diyos at tao. Diyos na nagkatawang tao. Are you with me? Balikan nga natin ang verse 10 ng Roma. Inyong intindihin ito. Sa English, tingnan niyo po sa English. Maganda. Ang sabi, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. By the death of His Son. Much more. Being reconciled, we shall be saved by His life. Ibig sabihin mga kapatid, kung walang Kristo na nagbayad ng ating mga kasalanan sa magitan ng Kanyang kamatayan, at kapag hindi ito ang mamamagitan at tagapamagitan mo, hindi applicable sa iyong we shall be saved by His life. Naiintindihan mo ba? Hanggat nabubuhay kang pasaway, makasalanan, na walang pagsisisit pananampalataya kay Kristo, hindi ka pwedeng maligtas. Mananatili ka sa ilalim ng puot ng Diyos. Tapos ang tao gareklamo na sa nangyayari sa mundo. Alam mo, dapat tayong Kristiyano, alam natin kung bakit nangyayari yan. Gusto mong pumayapa ang mundo, ay buhat na ikay maging tao, hindi ka naman nasunod kay Kristo. Ha? Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang Diyos lalabas na walang standard kung ang mundo'y masaya pa rin sa kabila ng walang hilig sa Diyos. Nadadamay tayo mga anak. Kaya nga tayo ay groaning. Sabi na Romans chapter 8, tayo humihibik na itong ating katawang ito ay mapalta ng bagong katawan. Bakit? Hanggat tayo nandito pa, tayo nadadamay sa nangyayari sa mundo. Nadamay si Lot. Tama ba? Pero yung ikaw ay kasama ng mundong nagtatanong sa Diyos, Panginoon, kung ikaw ay Diyos, ba't na ganito nangyayari? May mukha ka pa magtanong? May gana pa tayo magtanong? Alam mo, sa totoo na yung mga ganyang tao, walang naiintindihan. Sa kabanalan ng Panginoon. Are you with me? Kaya mga kapatid, ang makapag-re-reconciled lang ng alitan sa pag-itan ng kasalanan at kabanalan ay ang kamatayan ni Kristo. Bakit? Kaya nga sabi ng John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya kinakailangan yung kasalanan na yan ang umaaway sa Diyos ay maalis.
At paano maaalis? Kinakailangang may mabayubay sa krus ng Kalbaryo na tipo ng kordero ng Diyos na namatay, pambayad sa ating kasalanan at pangalis ng puot ng Diyos sa atin. Kaya naman, ang bawat sumasampalataya kay Kristo ay naging anak ng Diyos na i-restore yung dating kalagayan as in parang walang nangyari. Pero hanggat ikaw ay tangging mamamatay, pihit ng liig sa pag-iling, sa pag-ayaw kay Kristo, niyayakap mo ang galit ng Diyos. Are you with me? Klaro ho ba? Nakakalungkot ang tao, ano? Kayo ba naniniwala sa fault line? Meron tayo. Tingnan yung mga tao walang hindi, paltukan pa ng paltukan, pero isang click lang yan. Biyak yan. Ano yung tao, paltukan pa ng kaltukan, kamatayan lang naman nag-aantay sa iyo at impyerno ka na. Are you with me? Oo. Sa totoo na ho, hindi ka magiging tunay na masaya sa buhay hanggat nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. Tama ba? Tignan niyo yung hinahanting ng batas. Napakalimitado ng kilos nun. Yung hinahanting ng batas, tapos may pataw na 20 million ang iyong ulo, wala nang magandang galaw doon. Bingo sa iyo, ang makasalanan, walang tunay na magandang galaw na dyan. Nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Kaya tumakbo ka kay Kristo. Si Kristo ang pag-asa natin. Tingnan po, balikan natin, verse 10 and 11. Ano nga? Verse 10 and 11, tingnan po. Sige, Tagalogin na natin. Tagalogin na natin. Sapagkat kung noong tayong mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa magitan ng kamatayan ng kanyang anak. So, andun ang lunas. Ano? The man who made reconciliation possible, yung kamatayan ng kanyang anak. Bakit? Yung galit ng Diyos, ibinuho sa kanya. Para lang tayo maibalik yung tamang relasyon sa Diyos. Yung ang Diyos ay hindi nagalit sa iyo. Dahil ang pinagbuhusan na ng galit ay ang anak. Naintindihan niyo ba yan? Pero kung wala ka pa rin sa anak, ay magpa-iswar-iswar ka na ng paggawa ng mabuti, ang Diyos ay galit. Walang nakapapawi, walang nakalulubag, walang nakaiibis, walang nakapaghuhupa ng puot ng Diyos, kundi yung kamatayan ng isang inosente para sa makasalanan. Naintindihan niyo ba yan? At kapag ikaw ay nagtiwala kay Jesus, wala ka na sa ilalim ng galit ng Diyos. Kundi sabi, may buhay na walang hanggan. Tinatanggap ka na niyang anak. Naibalik na uli ang kaugnayang na iwala dahil ang kasalanan. Sino ang gumawa na yun? Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lupa pa, ngayon ang agkasundo na. Ay liligtas tayo sa kanyang buhay. Verse 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na sa pamamagitan niya itinamo natin ngayon ang pagkakasundo. So the man who made reconciliation possible ay ang Panginoong Jesus. Hindi ang pare, hindi ang pope, hindi ang pastor, hindi ang relihiyon, hindi ang 10 utos, hindi ang bautismo, hindi ang binyag, hindi ang mabuting gawa. Ang liwanag,
tayo may pagkasundo lang sa magitan ng kanyang anak. Klaro ho ba? Ano ba ang ginawa ni Kristo? Nagkatawan tao? Sa kanyang pagkakatawan tao, siya'y nabuhay na walang kasalanan, kaya siya itinulad sa kordero ng Diyos na walang kapintasan, na nag-aalis ng kasalanan. Anyo ba noon sa bansang Israel, para matanggap ka ng Diyos, huwag kang haharap ng iyong sarili. Bulok ka. Kailangan ang bawat individual na Hudyo, Israelita, laging may dalang tupa. Ha? Hindi basta makakapasok ang tao sa presensya ng Diyos at makakasamba at matatanggap ng Diyos. Dapat may magre-represent sa Kanya. Kasi kung ikaw lang ang haharap sa iyo, hindi ka pwedeng tanggapin. Kaaway ka nga. Makasalanan ka nga. Kaya nga, kahit ikaw, pagpayagan ng Diyos na ikidaling sa langit, patay ka sa langit. Bakit? Hindi ka banal. Hindi mo may enjoy ang presensya ng banal na Diyos. Bakit? Doon walang beer. Doon walang sigarilyo. Doon walang alak. Doon walang lamyarda. Doon walang cellphone. Walang pakyutan. Puro selfie-selfie. Walang boring ang langit sa iyo. Kahit dalhin ka doon. Bakit? Ang lahat ng masamang hilig ng tao wala sa langit. Kaya kahit dalhin ka doon, mistulang impyerno yon. Are you with me? Ang tao na may kaliki sa masama, pero boring sa tama. Are you with me? Kayo magpapatira ng iyong kaaway sa iyong bahay. Anong malay mo habang tulog kay sakalin? Ano? Anong malay mo habang nakain ikaw pala nilalaso na? Walang matinong magpapatira ng is sa kaaway. Ba't ka naman dadali ng Diyos sa langit? Kaaway ka nga. Tama? Kaya huwag kang haharap sa Diyos nang ikaw lang. Kaya ang ginagawa ng individual Hudyo, inutusan sila, magdala kayo ng hayop na walang kapintasan. Are you with me? At yung hayop na yan, parang nagmumura yun, yung hayop na yan ang kakatawan sa iyo. Are you with me? Ibig sabihin, tatanggapin ka ng Diyos dahil ng hayop na daladala mo. Anong klaseng hayop? Walang kapintasan. Anong gagawin sa hayop? Papatayin. Kakatayin. Ang kanyang dugo, ibubuhos sa dambana. So, ikaw ngayon ay natanggap ng Diyos sa iyong pagsamba, sa iyong relasyon sa Diyos, dahil ng pinatay na nag-represent sa iyo, hayop na walang kapintasan. Yung pala, tipon ni Kristo. Are you with me? Hindi ka pwedeng humarap na ikaw lang. Dapat may kumakatawan sa iyo. At alam niyo ba, ang kumatawan sa atin ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Hindi nagtataklob lang, nag-aalis. Sino yon? Si Kristo. Kaya huwag mo na ipilit yung relihiyon mo. Huwag mo na ipilit yung binyag mo. Huwag mo na ipilit yung kautusan mo. Huwag mo na ipilit yung pagiging mabait mo. Dahil yung pinakamabait na dito, makasalanan pa rin. Ayun eh. Kaya may mabait pang tao lang, pag sa Diyos may saramulyo. Klaro ba? So, the man who made reconciliation possible, that is the Lord Jesus Christ. Siya yung korderong inosente na pinatay, nagre-represent sa atin. Kaya ikaw, tatanggapin ka ngayon ng Ama, hindi dahil mo. Tinatanggap ka ng Ama dahil ni Kristo. Yun, ay kung na kay Kristo ka. Amen? At alam niyo pa, wala nang idadatos ang Diyos sa atin kapag kay Kristo na tayo. Bakit? Lahat ng katwiran, kabanalan na kailangan natin, na-provide ni Kristo. Kaya reconciled.
Naintindihan niyo ba yan? O halimbawa, nag-away kayo magkapatid. Matindi yung awayan. Ninakawan mo siya ng 5,000. Alam mo, mawawala lang God ko sa'yo. Bigyan mo ako ng 10,000. Pambing, may anak na agad. No? Ninakawan mo ng 5,000 at galit na galit sa iyo. Hindi, anino'y ayaw makita sa iyo. Pero ito, bigyan mo ako ng 10,000. Parang walang nangyari. Okay, nakikinig ba kayo? Sa ganda ng pangaral, Larry, ganyan ka lang. Are you with me? Ang laki ng problema mo sa buhay. Baka wala kang balak mag-akay ng kaluluwa, kaya kigayaan. Ano sasabihin mo kung wala ka naintindihan? Tama ba? Saka paano ka na? Alam mo, tama sinabi ng Makmak eh. Itong evangelistic, nakaka-bless kahit sa mga ligtas na. Sa totoo na. Baka kaya hindi ka nabibless, hindi ka talaga ligtas. Are you listening? Are you listening? Ako'y nanonood minsan sa Facebook, wag ako nagbabrowse. Meron diyang mga tagpong yung mga, ipinabalik yung mga sinauna. Yung mga 1980s, ng mga bata na tao, 1970s. Pag naalala ko talaga, kinapapaiyak din eh. Talagang kasarap ng buhay nga naman. Simpleng-simple lang eh, banggulata. Pagka walang magay, pupunta sa kapitbahay, gapang ako ito sa tramo. Pero yung pinagugunitan, may kasarap. Tapos ang kanta pa naman na yung mga pang sinauna. Abay ako yan eh, parang ngaling-ngaling kong bumalik dati doon sa dating, yung ganun din, pagka napag-uusapan mo, yung ebanghelyo na nagligtas sa iyo, ang sarap pag-usapan yan. Kaya ako'y nabago dahil yan eh. Kaya ako nakakatiyak na ako'y palangit dahil yan eh. Tapos wala lang sa iyo, baka wala ka pa nga yan. Yan ang problema niyan. Ha? Tama ba? Ito po, sabi, verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak. Yan po ang maganda. Di ka ang lungkot ng awayan. Kayo mag-asawa, masaya pag kayo magkaaway. Hindi. Yun lang magkapatid na magkaaway, nagpapalungkot na ng pamilya eh. Yung magkapatid lang na magkaaway, nakakapagpalungkot ng pamilya. Pero pag nagkabati, kaya kung talagang kabati ka na ng Diyos, masaya ka dapat. Amen. Hindi parang nasa purinarya ka lagi pag nasa simbahan. Hindi ito lugar ng lamayan. Ito'y lugar ng kagalakan sa mga tinubos. Are you listening? Sino ang gumawa ng posible? Si Kristo. Saan ka pupunta? Sino sasampalatayanan mo? Si Kristo. May nabasa din ako sa Facebook. Kaya nakakatuto din yung Facebook. Huwag ko lang makita yung laging mukha ng membro ko na susura. Pero pagka mga quotation na nakikita ko, ako'y nagagandahan. Katulad, nabasa ko kanina umaga. Kalimitan daw ng matitisurin, madaling maluko. Ang kalimitan daw natitisod sa pangaral salita ng Diyos, yun yung mga taong madaling maluko ng Diablo. Are you with me? Nakakatisod bang ikinaligtas? Are you with me? Ito, hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos. Ama, salamat po, dahil ang iyong anak, ako ngayon ay ligtas. Nanyo ha? At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos. Nagagalak ba kayo sa Diyos? Hindi naman kinakailangan lagi nakangiti. Bagaman maganda rin yun. Pero nyo ba, kahit ikingiti ng ngiti, wala ka naman lagi paglinggo. Hindi totoong masaya yan. Ang kagalakan nasa performance. Amen o ba? Di samahan mo ng ngiti, di lalong mas maganda. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagalak naman sa Diyos sa pamagitan ng
ating Panginoong Jesucristo na sa pamagitan niya tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Praise the Lord. Tayo yung mag-asawang nag-away, nagkabate. Parang sila lang ang tao sa daigdig. Kaya nga yung 5 anak, naging 6. Sa sobrang saya. Diga, pero habang magkaaway, ang lungkot. Pero pag nagkabate ang saya, ngayon, masaya ka ba sa Diyos? Na kay kasundo na ng Panginoon. Dapat ganon. Praise the Lord. Pero salamat. Mahirap gawin yun na hindi naman totoo. Kaya alam mo ang Kristiyano, hindi yan gaya-gaya, buntot maya. Personal encounter with Christ yan. Hindi niya anak ka ng pastor, automatic ligtas. Hindi porke ang anak mo'y Kristiyano, magulang ay ligtas na rin. Vice versa. Hindi porke mga magulang ay Kristiyano, Kristiyano na rin. No. Meron tayong kanya-kanyang pasya. Pagsisisi. Tama ba? Si Utoy ay tinulian ng Biyernes. Ayoko ay awang-away. Hindi ko na pwedeng sabihin, ako na lang yung tulian para sa anak ko. Hindi pwedeng ganun. Ako na lang yung tulian para sa anak ko. Makakadalwa. Hindi pwedeng ganun. Di ka? Talagang siya ang mismo ang dapat makaranas nun. Hindi ko pwede siyang pangatawanan. Sa kaligtasan, hindi ka damay ng iba. Magsisi ka ng iyo. Manampalataya ka ng iyo. Kaya hindi ka pwedeng maging masaya sa kanilang kaligtasan kung wala ka namang sukat ikasaya. Kaya nakakatakot yung hindi nag-i-enjoy sa Word of God. Something wrong with you. Amen. Amen. Sino hindi masaya sa masarap na pagkain? Malaki ang problema nun. May malaki ang problema ang hindi nasasayahan sa masarap na pagkain. Diba? Then last, the means of reconciliation with God through Christ. Siyempre, si Kristo na yun. Si Kristo na yung paraan. Pero ano yung means ni Kristo para si Kristo ang ating maging paraan? O dito tayo magtatapos. Balik tayo sa Roma chapter 5 verse 10, then 1 and 2. Si Kristo ang lunas. Halimbawa, garne. Sa Old Testament, sinabi ng Diyos na magdala ka ng hayop na walang kapintasan para siyang kakatawan sa iyo. Kukunin mo ba yun? Kung hindi ka nananampalataya na yun ang paraan ng Diyos. Kukunin mo ba yan? Ay. Amen. Ngayon pala may iba-iba na ang tuli. Dati, pokpok. Dati, tapos nasunda sa gunting. Aba ngayon, laser. Paalad nung kay Kuya Rudy, kay Kuya Rudy, pokpok. Pokpok nga kami. Tapos ang iba ay gunting, laser. Pero mga kapatid, para daw bumilis, gumaling, may binigay na gamot. Nakikinig ba kayo? Pero, kung hindi ka naniniwala sa doktor, hindi mo iinumin yung gamot. Are you with me? Si Kristo pala lang ang magbabalik ng naputol na relasyon. Si Kristo lang pala ang magbabalik ng magandang ugnayan. Pero kung di ka naniniwala, si Maria pa rin ang iyong pupuntahan. Ayaw ba? Si Kristo yung paraan. Pero may means. Ano mo sabi? Sapagkat kung nung tayo mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos, magitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay.
verse 1 and 2. Bagaman justification yan. Ano po, si Pablo ang galing sa mga terminology kasi siya abogado. Alam niya yung mga termino ng reconciliation, yung mga justification, yung reconciliation. Kasi abogado siya eh. Inspired by the Holy Spirit pa. Ngayon, ganito. Yaman nga ng mga inaring ganap. Equivalent yan sa reconcile. Sa ano? Sa pananampalataya. Gusto niyo bang kayo ay bati na uli ng Diyos? Gusto niyo bang ikaw at ang Diyos ay masaya na sa isa't isa? At kayo magkakasama sa walang hanggan magpakailanman dahil hindi na kayo magkaaway. Si Kristo ang ibinigay na paraan, pero kung siya ibinigay na paraan at hindi mo siya sasampalatayanan, wala rin. Alam na ng tao na si Kristo ay nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pero wala lang. Tama ba? Ay. And mind you, salvation is more than knowledge. Maraming taong alam yan, pero higit sa karunungan. Yan ay realidad. Alam niyo ba ang kalamyas ay maasim? Pero iba yung natikman mo talaga, ang kalamyas ay maasim. Tama. Ano yan? Sinabi ko lang kalamyas, ako'y napalaway na eh. Di lalo kung aking kinain. Maraming taong alam na si Kristo yung tagapagligtas, pero ang problema, alam lang. Amen. Ang tunay na ligtas, alam, pero higit sa alam. Tunay. Amen. Gusto niyo bang kayong makasundo uli ng Diyos? May ibinigay na paraan. At yan ay ang Diyos na katawang tao na nagbayad ng ating mga kasalanan upang panag-aliin yung naputol na relasyon at panag-uliin yung magandang relasyon. Hindi lang panag-uliin ang naputol na relasyon, kundi panag-uliin ang magandang relasyon. Dahil tayo naman, laging may relasyon, pero maganda ba relasyon? Ako iniwala, hindi lang pinapanag-uli ni Kristo ang relasyon natin sa Diyos, kundi yung magandang relasyon natin sa Diyos. Anong kailangan? Sumampalataya. Sa ating mga kaibigan, mananatili kang unsaved. Mananatili kang nasa ilalim ng puot ng Diyos. Mananatili kang hindi tiyak na palangit. Kung hindi mo sasampalatayan ang ating Panginoong Jesus. Okay. Okay lang o tayo? Kung hindi natin sasampalatayanan. Oo. Yan eh, kinibo mo ba yan? Kinibo mo? Hindi naman. Siya may multo dyan. Ano? Okay, maliwanag ba? Sa totoo na, sa pinakamaliit nating kaya, pinipilit nating maging maliwanag. Pero still, work of the Holy Spirit talaga ang ating kailangan. Ano? Kaya dapat pinagpipray ang pastor. Na, alam niyo sa totoo na nakikinabang nito, mga ligtas na rin. Oo. At yung maliligtas pa. Sana sa ating mga bisitang young people ngayon, dami nating young people, isa kayo sa nakaintindi at naging makatotohanan ang pagkaintindi. Dito ako magtatapos. Isaiah, mayroong sinabi dito ganito eh. Meron di ka isang taong nananaginip. Nung siya nananaginip, siya'y nainom ng tubig dahil siya'y uhaw na uhaw. Pero nagising, pala'y panaginip. Hindi nakakaatighaw ng uhaw, yung kinainom ng tubig, nananaginip lang. Tama ba? Minsan, ang malimit pang totoo, yung kinaihi. Ay, pagising mo, iladang nga eh. Ano? When ikinainom, na ikinananaginip, hindi ka natitighawan. Umulit-uli kayong panaginip, sabi ng Isaiah. Narito ang isa niya nanaginip na siya'y kumakain, pero nagising. Dahil nananaginip lamang, hindi siya busog. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi panaginip. Dapat ito'y totoo.
Magsisi ka ng mga kasalanan mo. Tayo ba'y makasalanan? Yan nga ang pumutol ng relasyon sa atin. Yan nga ang nag-alis ng ating relasyon sa Diyos. Yan nga ang nag-alis ng ating magandang relasyon sa Diyos. Pagsisihan mo yan. At yung paraan ng Diyos na ibinigay para tayo mapagkasundo, si Jesus, sampalatayanan mo yon. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.